Hi, I'm just Paul Switchcraft. At ang topic natin ngayon is about kay Miss Meiko. Actually, hindi ko siya gagawin topic. In general, ibibigay ko sa kanya yung aking support. Pero bago yan, syempre, yung mga katanungan ng tao, to ba ginawa lang para sa views? Stage ba ito? Ito ba ano kayang masasagot ng isang faith healer na kagaya ko na manghuhula? Alright? Siyempre, technically, si Miss Meiko medyo mababa or ano ang paniniwala niya sa mga ganitong mga hula-hula, mga witchcraft, mga faith healer, hindi siya masyadong ano sa ganyan. Naniniwala siya, pero yung hanggat di pa niya nakikita yung magpapakita talaga sa kanya, hindi siya maniniwala. So, yun lang. Anong masasabi ko dito kay Miss Meiko? Ito ba totoo ba nangyari? For the views lang mo talaga? Ito ang sense ko Yes, totoo. Actually, matagal na tong ginagawa ng asawa niya. Napakatagal nang ginagawa. Hindi lang unang beses, nung una, no, 'di ba, nung una nagbibigay siya ng hapyaw, tapos bigla sila nagkaayos, ayaw niyang i-public 'yun. Pero nitong pangalawa na, which is hindi talaga pangalawa dahil sabi ko nga, na-sense ko kasi napakadaming beses siyang niloko ng taong to. Ito talaga yung tip, talagang nag-explode na siya. Hindi yung, alam mo yung ano ni Meiko, at ni Miss Meiko, alam mo ate yung naramdaman ko nung nakita ko yung pag-iyak mo, nakita ko yung picture mo. Sana tandaan mo ako. Kasi ako yung Jesse Flores Fishcraft na kasama mo nun sa comment section na tinitira na nakikipagsagutan tayong dalawa kay Mary Light tsaka dito kay Roy. Ako yun, pumayat na lang ako yung faith healer na yun. Ayun, yun nga. Naramdaman ko yung sakit na meron ka. Hindi mo matanggap dahil naloko ka pala, kundi hindi mo matanggap kasi sa dinami-dami ng pagpapatawad mo, sa dinami-daming pinalagpas mo at talagang kinimkim mo, hindi pa rin nagbago tong taong to. Talagang inulit pa rin ng inulit, talagang dinurog ka. Yun ang masasabi ko. So masakit yun. Kasi diba alam nyo guys, sa salita na sa mga gumagawa ng mga mali, diba, ang lagi natin sinasabi wag mong baguhin. Hayaan mo silang magbago. Diba? So itong taong to, si Meiko kasi siya yung tipo ng tao na nasense ko lang na sa social media lang yan. Sa TikTok lang yan mabunga nga. Pero sa toong buhay, hindi yan makapagsalita ng hindi maganda. Real talk yun. Siya yung tipo ng tao na maraming maisusubat, sobrang daming tinulong pero hindi niya nagagawa. Ito lang, yung mga nag-voice out siya. Voice out yun, iba naman yung sumbat. Kasi yung sumbat, araw-araw sinasabi. Yung parang nag-regret ka na nagtulong ka pa. Ito, yung sa kanya naman, binackfire lang niya o i-noise out lang niya yung sana man lang na konsensya ka kasi ganyan-ganyan, diba? About sa kasal nila, about sa mga motor-motor o ano. Grabe. Ito, gusto ko tong iuna na itapik itong si Kuya, yung lalaki na asawa ni Ate Meiko. Grabe. Napakakapal ng mukha ng taong to. Ako bilang lalaki, nakarelate ako sa lalaki Alam niyo 'yon? Nakarelate ako sa kanya. Yes, guys, hindi kayo nagkakamali nang narinig. Nakarelate ako sa lalaki dahil minsan din ako naging ganyan. Hindi yung sobrang manloloko Yung tipo ng tao na yung asawa ko ngayon, siya yung halos bumuhay sa akin noon. Hindi ko pinagmamalaki. Hindi nakakapogi at nakakagwapo ang ganun. Bagkos yun ay nakakasura at nakakabwisit, nakaka-unfair sa mata ng ibang kalalakihan. Diba? It's not being an alpha. It's not being a sigma. Fuck that shit. Tawarin nyo ako, mga kadangol ng simbahan. It's not advisable to go on a rant while driving. Look, naka-seatbelt pa ako. I'm driving safely. Pero guys, napakatindi ng lalaking to. Sobra.
ba't nga pala in-upload na lang ni Miss May kung hindi na lang siya nag-take action? Talagang views, no? Talagang pagka talagang social media influencer, lantakan, di na lang nila i-private. Alam nyo guys, yung salitang yan, I used to be one of you guys na sasalita ng ganyan. Pero ano kasi yan guys, it's spreading awareness, and kilala mo pa talaga yung asawa mo. It's more like that. Imbis na magbato tayo ng mga negatives sa mga taong ganyan, nagsasuffer na ganyan, bigyan na lang natin sila ng konting adjustment of piece of advice na meron. Ang sabihin sa adjustment, piece of advice, yung bang ikaw na yung nakaramdam na nga ng misfortune na ganyan eh. Unfortunate na nga nangyari sa kanila, nakakalungkot na nga, tapos ibabas nyo pa. Yes, oo, totoo yun na maraming nasusura din sa Mayko na ito, gawaan ng ito eh, maraming ang mga relasyon. Tinapik lang niya yun, tinapik lang niya para ang tao ay alam ang mga nangyayari, yun lang yun. Pero yun nga, sinasabi nga yung iba eh, lahat na ng tao ngayon vlogger na. Pero nga, mahaba lang yung kwento ko. Pero nakakaawa yung nangyari kay Miss Mayko, and Miss Mayko should undergo, kung hindi ka naniniwala Miss Mayko sa mga gantong faith healing, pero if ever maniniwala ka, I'm here. I have my open arms for you, to guide you. Not only you, para yung kasawa mong yan, dalawa kayo. I-advise ko ba na maghiwalay sila? No. Hindi ko i-advise na maghiwalay sila. Ang akin lang naman eh, kung two things yan napatawad mo lang din pala ng totoo ba? Si Miss Mayko lang ang magko-confirm kung totoo yung mga nahulaan ko. Na ito eh, matagal na niyang pinatawad, napakadaming beses na niyang pinatawad, so sobrang tagal na. Kahit nga hindi pa sila kasal eh, pinatawad na niya, nakagawa na rin ng ganyan yan eh. 'Di ba? Hindi naman niya kinukonsinti. Hindi naman niya, bakit nga ulit ginagawa? Hindi niya kinukonsinti yan. Guys, siya nga yung tipong umadapt na salitang ayoko siyang baguhin. Babaguhin yung sarili niya dahil hindi ko siya dadakdakan. May makita man ako sa kanya, hindi ko siya susumbatan, hindi ko siya gaganyanin. Oh. Pero tong taong to napakakapal lang mukha, hindi nagbago. Sir, ako ay hindi kagwapuhang lalaki. Ako ay napakapangit din. Dinadala lang din ako ng filter. Ako'y napakapangit ding lalaki. Pero, sir naman, mas may tsura pa ako sa'yo. Pero nagawa mo yung ganyan. Ibang klase. Napakagwapo mo. Biruin mo. Wala kang trabaho. Coming from me naging ganyan din ako noon sa asawa ko. Siya lang tatrabaho. Department store pa ang trabaho ng asawa ko. Marangal. Pero maliit lang ang sahod doon. Pero nakaya niya akong buhayin. Nakaya niya akong suportahan. Nagbago ako para sa kanya. Sana naging ganun ka din. Ano bang klaseng utak or gatas ang pinainom sa iyo ng magulang mo? Actually, hindi naman dapat sisihin ng magulang mo. Pero yung ginagawa kasi natin, magre-reflect yan sa kung paano tayo pinalaki. Kung anong klaseng pagpapalaki ang ginawa sa atin. Grabe naman taong to. Coming from me Pero at least ako, nagtrabaho pa din ako, nagnegosyo ako. Gumawa kami ng anak, ginusto ko yun. Hindi yung dahil aksidente lang o nabuntis ko siya. Ginusto namin magkaanak, dalawa namin yung pinagplanuhan. Kahit di ganun kaganda buhay namin. Tumulong ako sa asawa ko kasi nakakaawa, nakakaya. Walang trabaho. Grabe naman, sabihin natin may small business si Miss Mayko, may mga racket siya na ikaw gumagawa, ikaw taga-cash out, ikaw namimili, utusan kanya. Pero bro, wala kang problema kung wala kang trabaho, wala. Ang problema sana, pinakita mo yung totoong ikaw. Kasi hindi ikaw yan eh, kakanood mo yan ng bold, kakanood mo yan ng porn. Kaya yung kamanyakan mo, talagang nag-explode na. Hindi si Miss Mayko ang talagang may tulong din dito, ang kailangan ding tulungan dito, kundi ikaw sir, kasi sakit na yan. Gusto mo? Kay Miss Mayko, spirit counseling ang ibibigay ko sa'yo, sir, kukulamin kita. Joke lang. Salamat ka, hindi ako close ni Miss Mayko. Pasalamat ka, hindi ako close niyan. O hindi ako kilala niyan. Ay kung nagkataon sinumbong ako niyan ng gabing yon at narinig ko yung iyak niyan, baka nga ako pa magsabi diyan kay Miss Mayko na nasisense ko niya si at kuya naglolo ko ata sa iyo check mo nga. Ay kung nangyari yun, nakakilala ko yan. Dito ko na tatapusin yung video ko. Grabe.